couple things to consider before ka mag full-time sa iyong negosyo. Ikaw ba ay may negosyo ngayon while doing your full-time job at iniisip mo mag full-time na sa iyong negosyo? Before mong gawin yan at magsisi sa huli ay panoorin mo muna itong video to. Pero bago tayo magsimula ay nais ko lamang munang pasalamatan ang sponsor ng video to, ang The Celebrity Don Antonio Branch. Kung gusto niyo magpa-glow up, magpa-sexy, magpa-beauty ngayong summer ay ilalagay ko ang kanilang link sa baba. Simula na tayo. Nga pala, kung bago ka sa channel na to, I'm Wilma and I've been an online seller for 4 years already. 10 years ako naging programmer at katulad nyo sa pagiging employed ay wala namang masama. Pero madalas na experience natin na hindi sapat ang ating kinikita. Kaya ako gumawa ako ng paraan, nag-research ako, nag-try ako ng iba-ibang strategies, mga natututuhan ko online, at pinagpala tayo sa larangan ng e-commerce or yun nga yung online selling. Ang sabi ko sa sarili ko, kung 20% pa lang effort na ina-exert ko sa business ko before ay tingin ko mas lalakas pa ito kapag 100% effort, time, and resources na at talino ko ang ibibigay ko sa negosyong to. At 4 years na nga akong full-time sa negosyong to at masasabi kong tama ang aking naging desisyon. Panahon ng pandemic nung ako ay nag-decide na mag-full-time sa aking business, pero hindi yun naging madali kasi unang-una, wala naman akong background sa business. Wala akong family members na nagne-negosyo at ako lang ay natuto sa mga online course, mga webinars, e-commerce, and mastermind, trial and error, expensive mistake, nasunugan din tayo ng pera sa ads. Pero each mistake ay naging learning experience sa akin at naayos ko yung mga next step namin. Pangalawang challenge ko before ako mag full-time ay hindi rin naman ganun kalaki ang naging ipon ko, kaya masasabi kong leap of faith talaga. Sa business naman talaga ay parang sugal, may risk, pero calculated risk nga. Pero just the same, it's still a risk. So masasabi ko talagang leap of faith, hindi natin alam kung anong kakaharapin natin sa susunod. Pero hindi naman ako blindly nag-jump na lang sa pag-full-time. Ito yung 7 things na kinonsider ko before talaga ako nag-full-time sa aking negosyo. Ang unang bagay na need mo i-consider before ka mag-full-time sa iyong negosyo ay ang iyong mindset. To be honest, iba-iba ang playing field ng pagiging empleyado at pagiging negosyante. Sa employment, di ba, kung hindi ka magtrabaho, wala kang na-deliver, or petics ka, basta pumasok ka, ay meron kang salary at the end of the month. Pero sa negosyo, pag walang kinita ang iyong negosyo, ay wala. Minsan, amurado ka pa. Sa pagiging empleyado, merong scope of work na tinatawag. Kung ano lang yung scope of work mo, yun ang gagawin mo. Pero sa pagiging negosyante, lalo pag ikaw yung nasisimula, ay ikaw lahat. Sa employment, pwede kang magreklamo, di ba? Pero ikaw, as a business owner, magreklamo ka sa sarili mo, iiyak ka konti, maiinis ka konti, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang gagawa. Being a business owner requires hard work and sacrifice. Sa una, lalo, ay hindi pa bed of roses yan. Kung gusto mong malaman ang difference between being an employee and being a business owner, ay ilalagay ko ang link ng aking YouTube dyan. Ang pangalawang bagay na need mo i-consider before ka mag full-time sa iyong negosyo ay ang iyong benta. Una, tingnan mo muna ang main drivers ng benta mo. Through paid advertisement ba yan? Paano kapag na-disable ang iyong mga ad accounts, nagkaroon ka ng violation, ay paano mo sustain ang continuous benta ng iyong shop? Yung produkto mo ba kailangan pa ng mga salesman, mga cold callers? I-evaluate mo, baka naman seasonal ang yung produkto. Baka na-experience mo na humataw yung sales mo ng October, November, December. Pero baka pagdating ng January and at the rest of the year ay decline or sobrang baba ng benta kasi hindi na season ng yung produkto. Pwede rin kasing uso yung produkto mo and palaos na siya in the coming months. Or magbagsakan na ng presyo dahil marami na rin nagbebenta ng ganong produkto. Noong pandemic, isa sa mga winning product namin ay ang ring light. Kami yung unang nagbenta noon as early as April, May, ay nagbebenta kami ng ring light. Ang benta namin noon around 1,000, 1,500. Pero come June, July, nung pandemic time, tapos nagkaroon na ng online class, mga online meetings, medyo naka-adapt na yung tao sa online setup. Ang dami nang nagbenta ng ring light to the point na yung dating produkto namin na tago 1,000 ay nabibenta na lang namin ng 300 pesos. Dahil sobrang dami na rin nagbebenta noon. I-consider mo yung law of economics to supply and demand. Pag maraming demand at konti ang supply, ay pwede mo pang taasan yung presyo. Pero pag marami ng supply at konti na yung demand, ay babagsak na ang presyo. Importante na maging optimistic tayo sa business, pero need din natin maging realistic. So, kailangan natin tingnan yung mga numbers natin. Isa pala, kung ikaw ay kukuha ng iyong salary from your business, ay kaya ka na bang pasahuran ng business mo from its revenue? Kung hindi ka pa kayang pasahurin, ay mainam muna siguro na mag-part-time ka muna at palakasin mo muna yung benta ng yung negosyo. Mahalaga din kasi ang cash flow ng business at hindi ito sasagan. Kasi for example, kung kumikita lang ang business mo ng 20,000 per month, pero ang salary mo ay 10,000 per month, kalahati na yung makukuha mo sa business. Baka kulang na yung 10,000 na matitira para pang paikot next month. So, importante na i-consider natin ang numbers natin sa business at alagaan ng cash flow. Dahil isa sa mga napapansin kong reason bakit nagsasarado ang mga negosyo ay dahil wala nang pang cash flow. Ang isa pang bagay na need mo i-prepare before ka mag full-time sa iyong negosyo ay ang iyong business plan. Ano na ba ang plano mo kapag ikaw ay nag full-time na sa iyong negosyo? Meron ka na bang focus product or service? Meron ka ng financial plan, marketing plan, financial projection?
Ano ang goal mo sa iyong business for this year? Sa una talaga kasi ay nakaka-overwhelm at parang hindi na natin alam kung anong unahin sa dami ng dapat asikasuhin. Sa employment kasi, 'di ba, sanay tayo na nag-aantay tayo ng direction from the upper management, ano yung deadline, ano yung action plan. Pero sa negosyo, ikaw ang magsiset ng direction at momentum. Mainam na i-prepare mo muna ang plano mo for your business. Maaari kang mag-consult sa mga business consultant or mga tinitingala mong mga business owners na pwede kang i-guide sa iyong negosyo. Para pag ikaw ay full-time, ay mag-execute ka na agad at hindi ka nangangapa kung ano pa yung dapat mong gawin. Isa pa sa business plan mo, doon mo makikita kung kailangan mo ba ng additional na tao or kailangan mo lang ng part-time. Baka naman hindi pa ganun ka-aggressive yung expansion mo or movement mo sa iyong negosyo at hindi ka pa kailangan full-time ng iyong negosyo. Baka naman pwede kang mag-hire ng intern or assistant or part-timer para i-execute yung mga plano mo at i-oversee mo na lang. At least kapag ikaw ay may full-time job pa, meron ka pang full-time income at may cushion ka pa sa mga dapat gawin sa iyong business. Pang-apat na need mo i-consider before ka mag-full-time sa iyong negosyo ay yung business finance. May pera bang naipon ang iyong negosyo? Kung hindi kikita ang iyong negosyo for 2 to 3 months, ay kaya mo pa rin bang mabayaran ang mga expenses and responsibilities ng business mo? Ang tawag dito ay burn rate or ilang buwan pa ba kayang itagal ng business mo kahit hindi pa to kumita. Mainam na may savings ang iyong negosyo para during the time na nag-figure out mo pa, nagkakamali ka pa, nagka-trial and error ka pa, ay kaya pa rin tumakbo ng iyong negosyo. Imagine na yung business savings mo ay parang bala ng baril. Kapag mas marami kang bala, ay mas marami kang chance na makahit sa bullseye, di ba? Importante na magkaroon ng business savings ang iyong negosyo para pag sa time na magkaroon ng emergency expenses, unexpected circumstances, ay meron ka pa rin perang pambayad sa mga ganito at hindi madideplete ang iyong cash flow. Dahil nga, isa sa mga reason bakit nagkasarado ang mga negosyo ay dahil wala ng pampaikot na pera or cash flow. Before tayo mag-proceed ay nais kong pasalamatan ang sponsor ng ating video, ang The Celebrity Don Antonio Branch. Sa totoo lang, nakaka-stress at nakakapagod talagang magnegosyo. At ang stress, yan ang cause ng pagkapangit at pagtaba natin. Kaya kung gusto nyo magpapayat at magpaganda, ay mag-visit na kayo sa The Celebrity Don Antonio Branch. Meron silang Starlet Package for slimming and skin tightening for only 499 pesos or 5,000 pesos at pwede yan installment. Pero hindi sila mga beauty service like yung magpapaganda ng kilay. Mukhang kailangan ko nga ata yan. Magpa-appointment muna kayo before kayo pumunta dyan at baka magkita pa tayo. Maraming salamat The Celebrity Don Antonio Branch. Ang panglimang bagay na need mo i-consider before ka mag-full-time sa iyong negosyo ay ang iyong personal finance. Mainam na meron tayong personal savings at emergency fund before tayo mag-full-time sa ating negosyo. Lalo kung tayo ay may pamilya na, may anak na pinapaaral, at ikaw ang breadwinner, ay maganda na meron kang personal savings na pwede mo talagang mas madukot, lalo sa panahon na mahirap at mahigpit ang pera sa negosyo. Based on my personal experience, ang hirap mag-isip at mag-decide kapag gipit na ang pera sa negosyo tapos meron pang bill at due date na nangungulit sa atin. Kung ikaw din ay may utang, ay maganda na bayaran mo rin muna before ka mag full-time or magkaroon ka ng plano kung paano mo to mababayaran without relying sa pera ng negosyo. Importante na i-practice natin na magkaroon ng separate account ang personal at business at hindi natin to paghahalo-haluin when it comes to our expenses. Ang isa pang bagay na need mo i-consider before ka mag full-time sa iyong negosyo ay ang iyong pamilya. Communicate at set expectations sa iyong family members, especially kapag ikaw ay may asawa at anak na. May panahon na gipit at kailangan din mag-adjust ng family at malaking tulong sa isang negosyante na naiintindihan at sinusuportahan siya ng kanyang pamilya. At aminin natin, pag isa sa pamilya ang nagnenegosyo, ang buong pamilya ay nai-involve na dyan. Katulad sa aming mga online seller, yung mga asawa natin ay naging delivery or pick-up boy natin, yung mga family members natin ay naging packer natin. So, hindi talaga natin maiwasan na i-involve ang family members natin sa ating negosyo, lalo pag tayo ay nagsisimula. So, make sure na you get their support and they also understand your season. Ang pangpitong bagay na need mo i-consider before ka mag full-time sa iyong business ay ang yung backup plan. Maraming mag-disagree sa akin dito dahil marami ang nagsasabi na kapag nag-commit ka sa isang bagay, commit all the way. Pero for me as a business owner, need natin maging practical at realistic. Meron tayong tinatawag na sunk cost fallacy na kung saan marami na tayong na-invest, na ilagay sa isang pursuit or isang business at ayaw nating mag-give up at nagdadagdag pa tayo ng additional resources. Kaya ang effect nun, mas lalo pa tayong nalulugi at nasasayang ang oras natin sa isang bagay na hindi na nag-workout. Hindi ako nega dahil kailangan natin maging positive sa ating negosyo, pero need natin talaga maging practical at realistic most of the time. We should evaluate things as it is at maging realistic kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon nito. May isasalba pa ba to? Magagawin pa ba to ng paraan? Kailangan na bang mag-pivot? Kailangan na bang mag-adjust? O kailangan na talaga mag-give up? Kami rin ay nagkaroon ng time na inadmit namin ang pagkalugi at nag-pivot kami sa aming business. Before ang business namin ay into work from home products. Webcam, headset, ring light, keyboard, mga work from home accessories. During the time of pandemic, ang lakas namin kasi nga lahat ng tao ay transitioning to work from home and online class.
Around 2022-2023 ay doon namin na feel na talagang bagsak na yung business namin na work from home. Dahil nga, kumbaga yung mga tao ay nakapag-build na ng kanilang work from home setup. At ang iba rin ay nag-transition na rin sa mga physical class at physical work. Hindi kami nakapag-upgrade ng product offering, pero nakapag-transition kami sa aming e-commerce business into consumables like perfume and beauty products. So may mga time talaga na gano'n na kailangan natin mag-pivot, kailangan natin i-give up yung isa para makapag-transition tayo sa isa. Isa pang story na pwede kong i-share about sa backup plan bago ka full-time sa yung negosyo. Before, meron lang kaming 150,000 na pera ng negosyo. At sabi ko, kapag itong 150,000 na ubos ko, pero wala pa rin nangyari, hindi pa rin gumagulong yung business namin, hindi pa kami nagkakaroon ng consistent sale, ay babalik na lang ako sa employment. Confident naman ako na because of my project management skill, IT skill, and business experience, ay may tatanggap pa naman sa aking employer. Pero thank God naman, 4 years na, ay patuloy pa rin tayo sustain sa ating business. Ayun lang muna, hopefully makatulong sa inyo itong video to before kayo mag-decide na mag-resign at mag-full-time na sa inyong negosyo. Again, I'm Wilma, and I was an employee for 10 years at naranasan kong ma-stress, magkasakit, ma-traffic, at ma-miss ang significant moments ng buhay ng loved ones ko. At nakalaya ako sa ganong sitwasyon nung ako ay nagnegosyo. Kaya ang mission ko sa channel na to ay matulungan din kayong makapag-start ang iyong business at the same time ay masustain ito. Kung gusto niyo maging part ng community kung saan doon tayo magpalakasan, magbigay ng tips and tricks, or magchikahan, ay sumama kayo sa Discarding Online Seller Facebook group. Ilalagay ko yan sa baba. Nais ko ulit pasalamatan ng sponsor ng video to, ang The Celeb Boutique, Don Antonio Branch. Before tayo magtapos, ay nais ko lang i-share ang Word of God in Jeremiah 29:11, that God has planned for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us a hope and a future. Ang panalangin ko po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon para patuloy tayong maging pagpapala rin sa ibang tao. Yun lamang po, maraming salamat!